Okay, the session is now being recorded again. The topic for today's discussion is the population and sample. So later, nung mga recent discussion natin, na-describe doon natin yung population. Kumbaga yung population is a whole, while the sample is a part of that population. Now, what is population? That is the totality of all observation from which the data set is acquired. No? Yung sample, kukuha ka lang konti lang, no? Parang ganito yan eh. Pag tayo, sa mga election, no? Hindi naman total population ang sinasurvey. Di ba? So, hindi naman lahat ng total population, but just a sample. So, now, dito guys, no, ang population, a variable that describe the population is parameter. For example, sa Math 10-1, there are 7,806 students na naka-enroll. So, a population is a students of Math 10-1. So, ilan lahat? 5,786. Okay, pag sinabing how many, descriptive. O, descriptive statistics set pa rin ito. Okay, population size. Yan yung kanyang parameter. Okay, now, sample. Ito yung small group taken from the population. Example, a group heterogeneous as possible taken from the large group. Okay, to present the population is known as sabi, a variable that describes the sample is known as statistics. Yun ang ibig sabihin ng statistics. You are describing the sample not as a whole, but describing as the sample. Kaya nga meron tayong statistics. Di ba? Statistics ang ginagamit kasi hindi naman lahat ng total population but a sample size yung kinukuha natin, no? For example, in this sa 5,786 na naka-enroll sa Math 10-1, 3,456 are females. So pag tinanong ilan ng females, may sample size ka lang females sa total population, 'di ba? Which is 3,456. Okay, variables, ito naman yung parameters that being studied in statistics. Ano yung mga pinag-aaralan? Qualitative. O dyan, napakahalaga nito, guys. Okay, gusto ko bring attention nyo, no? Kung may ginagawa kayo dyan, bring your attention muna dito, no? Meron kasing dalawa, quality at quantitative. Pag sinabing quality, categorical. Ano yung ibig sabihin? Pag sinagot mo yung tanong, it must be non-numerical. Halimbawa, usually ang ginagamit dito, interview. Anong method para kapag masabi mong qualitative? Pag may nag-i-interview sa'yo. Kasi yung interview, yung tanong niya, hindi lang yes or no. Kasi usually, ano ang tawag naman sir pag yes or no or multiple choice? Usually, mga quantitative yon na tinutukoy na agad yung gusto mong, kumbaga, pag qualitative, usually yung mga answerable sa interview, yun ay mga open-ended questions. Eh napakahalaga niyan sa paggawa ng capstone o ng thesis. Kaya alamin dapat natin ano ba yung difference ng qualitative at quantitative. Pag sinabing qualitative, also known as categorical data, which are commonly answered by non-numeric data, usually qualitative form. Okay, examples of these are preferences. Kaya kapag may mga tanong, categorical data, qualitative yun. Halimbawa, ano yung gender mo? Ano yung civil status mo? Di ba? Ano yung location? So therefore, it is qualitative. Categorical. No? Quantitative, ito yung can be answerable numeric data. How many pass the board exam? Di quantitative yun. No? Halimbawa, force, uh, unit yan, Newton, di ba? Weight. Weight is, for example, ang weight kasi is mass kilogram, kilogram meter per second square. Di ba? So, Newton din, no? Height can be meters, feet. Di ba? Voltage, volts, current, ampere, so on and so forth. So, yung mga yan, numerical data. No? Pag tinanong ilang voltahe yung kailangan para ma-generate mo yung ganitong supply. So, yun ay yun na example of quantitative. Kaya minsan kapag ganyan ang atake, nagpapa-survey tayo, pwede namang online or face to face. Pero usually kapag quantitative, ang ginagawang question dyan, tukoy na. Okay, now, examples ng meron tayong quantitative and qualitative. How can we classify? O weekly allowance. O sa tingin natin, o sagutin natin, no?
Isa-isa mga to. So, yan, isa-isain natin. No? Okay. Now, the question is, how can we classify quantitative, no? O quantitative and qualitative. Okay, for example, ano sa tingin natin ang weekly allowance? Pwede nyo ilagay sa chat box. Mamaya titingnan natin. Ang weekly allowance, kung di ako nagkakamali, kasi ano yun eh, ano ba yung weekly allowance? Magkano ba ang weekly allowance natin? Numerical value yun. Quantitative data to. Sagutan natin to. Okay, is quantitative. QN. O bakit quantitative data tong weekly allowance? Kasi guys, pag sinabing quantitative, numerical data can be measured, can be counted. Ang tanong, nakakount ba? Yes. Ang maliban na lang, kung bilyon-bilyon yan, mahirap talaga. Kung bilyon-bilyon allowance mo, hindi talaga makakount yun, no? Baka sa inyo meron ba dito? May, may nipo babies ba dito? Wala naman, no? O, kung may nipo babies, hindi talaga nabibilang yon. Pero isa sa quantitative is what? Counted, can be measured or counted. Halimbawa, answerable to by how much. Pag ito yung mga question, how much, ano pa ba? How many? Okay, quantitative yan. Di ba? So, how about income of parents? Ano sa tingin natin, no? You can write in the chat box. Mamaya titingnan ko, no? Ano ang income of parents? Is it quantitative, qualitative? Okay? Quantitative pa rin yan. Bakit? Bakit naging quantitative? Kasi guys, ganito, no? Ang quantitative, sabi nga, can be answered by how much, how many. Eh, yung income ng parents, numerical value yan, representing the amount of money na na-earn nila. That's why it is a quantitative variable. How about religion? O, sa tingin natin, ano ba ang religion? Maraming klase ng religion, di ba? Iba-iba. Di ba? May Christianity, may Islam, may Buddhist, mayroong Hindu. Categorical yan eh. Di ba? Pag sinabing qualitative, no, bakit to sinabi natin na qualitative? Kasi, uh, describe natin yung quality characteristic that cannot be easily measured numerically. Ang tanong, ito ba, numerical ba ang ano niyan? Hindi. Categorical to. Eh kapag categorical, qualitative, no? Yan ay kumbaga sa malino na maliwanag, not numerical, non-numerical yan. Pag non-numerical yan, that is called qualitative. Okay? Okay, how about age? Yan, tingnan natin. Okay, so tingnan natin. How about age? Since ito guys, at ito medyo magsasabi, sir, baka ano po yan? Baka qualitative. Okay, tingnan natin etong age can be expressed as, ito ay quantitative. So bakit quantitative? Una, bakit siya kasi yung age natin, numerical value, age can be expressed by numerical value. Okay? So, example, 25 years old, 7 months old, can be measured or can be counted. So, yan ay quantitative. Tandaan nyo, no? Although yung qualitative, describe qualities, pero not numerical. Numerical kasi ang kanyang expression. So, ibig sabihin, since age is not a numerical measurement, therefore, although since age is a numerical measurement, it is quantitative. No? Okay. Paano naman yung address?
O, ibig sabihin ng address, saan ka nakatira? How about the address? O, saan ang location mo? Saan ka nakatira? Saan yung address mo? Okay. So, ano ba yan, guys? So, yan ay qualitative. Bakit kaya? Okay, bakit kaya ito qualitative? Kasi, kung di ako nagkakamali, no, qualitative, descriptive label yan. Tandaan nyo, ang address, descriptive label. No? Nag-identify siya ng specific location. Although yes, para sabihin, sir, may number naman dyan ah. Di ba pag may address ka, may block 38, lot 70, ganun-ganun, road 12, may state number. Although yes, meron siyang number. Pero yung address na yun as a whole represents a category. Yung mga numbers na, yung mga street address, yung mga yan, nagre-represent yun ng category or location, not a numerical measurement. Therefore, we can say that it is a qualitative data. Tandaan natin sa qualitative, no? Ito, obviously, ano yung educational attainment? Ibig sabihin ng educational attainment, yung natapos. Ikaw ba'y nakagraduate ng doctorate, PhD, master's degree, bachelor's degree, di ba? So, yun. So, okay. Then, qualitative QL to, no? Kasi nakakategorize yan eh, no? So, qualities or characteristics that are categorical, pag sinabi nating qualitative. Ang educational attainment kasi refers to highest level of education that an individual has completed. Kaya, pwede mo siyang ma-categorize. Pwedeng no formal education. Ba, gagawa ko survey. Anong educational attainment? Pwedeng no formal education, elementary, high school, bachelor's, so on and so forth. No? So, category to, nag-represent a distinct level of education but not numerical. Okay? How about jobs? How about jobs, no? Pati yung schools attended. O sa tingin niyo ano ang kanyang category? Is it quantitative or qualitative? Okay. Yan ay qualitative itong dalawa, no? Qualitative. Kasi cannot be expressed by numerical value. Yung jobs kasi yan ay iba't ibang category. Although you could potentially assign numerical codes, no? Paano kung lagyan ko ng numerical codes yung different type of jobs? Halimbawa, code 01 ang ganitong trabaho, code 02 yung ganitong trabaho. Kahit gawin mo yon, descriptive yun, not categorical. Kasi one of the ng qualitative is categorical. How about the schools? Yan, no? Yan ang nagre-represent ng distinct entity. Data is descriptive rather than numerical. So therefore, both of these variables such as jobs and schools attendance, no, are qualitative. So yan yung mga uh, sagot, no, na mahalaga na maintindihan natin. Para at least alam na natin kung ano ba ang data by quantitative or qualitative. So sa mga datang ito, ang quantitative lang, weekly allowance, income of parents, saka uh, age, no? Okay, so yun, the rest are all qualitative. Okay? So I hope yan ay malinaw sa atin, no? Malinaw sa atin. Pwede niyong kopyahin. Okay, pwedeng screenshot kasi wala sa PowerPoint, no? Wala yung PowerPoint, sinagot ko lang. Mhm. Okay, sige. I-clear lang natin to. Kasi mahalaga yan na ano na makuha natin. Okay, ano ba yung category? Sige, yan, isa-isayin natin, no? Measurable quantities have infinite values between intervals. Ayan. Yung mga na-measure nyo sa mga oscilloscope or sa mga tester, those are examples of continuous data. Okay, meron kasing ano yan ang mga categories ng ang quantitative may continuous. May alam yung plating iba. Example yung height, weight, yan ay continuous. Dalawa yan na again, quantitative can be expressed as continuous and discrete. Pag sinabi nating
Continuous, infinite values ang kanyang interval. Ano pa halimbawa? Ayan. Discrete, countable ito. Have finite. Okay? For example, can be measured by digital measuring device. Exact yung nakukuha na value. Examples are also number of individuals and months of the year. These are discrete. Kasi ang pinaka masasabi mong discrete kapag limited or may finite interval. Bagal, hindi siya kagaya ng open-ended na parang hanggang sa hindi mo alam kung kailan matatapos. Yun yung continuous eh. Okay. Now, ganun din, may tinatawag yung independent sa dependent variable. Now, a naturally occurring phenomenon that can be altered by increasing or decreasing its magnitude. That is independent variable. Ang dependent naman is observed upon application that changes applied to the independent variable. Okay, example of this, no? The number of hours spent in studying and the test score. So, alamin natin yan. Okay, so dito, no? Explain muna natin, guys, no? Bago natin masagot na to. I-discuss ko yung continuous, no? Continuous and discrete data. Okay? So, doon muna tayo sa Yan, ito muna bago natin i-tackle yan. Okay. So, magbigay tayo ng example, no? Okay. Okay, pag sinabi natin continuous muna tayo. Data na, kumbaga, measurable. Isa sa mga dapat makita natin dyan, pag sinabing continuous, measurable. Okay, measurable. Paano mo makukuha? Through measurement. Ito, infinite values. Napakaalaga nito, no? Infinite values. Okay? Ano yan? Between uh, any two given points. Hmm. Pwede rin yung mga fractional values. Okay? Okay, pwedeng range, no? Example, height. Halimbawa, 1.75 meters or 175 centimeter, 'di ba? So, yun yung example. Temperature, pwedeng or weight. Ang weight naman natin pwedeng 5.2 kilogram for example. Okay? So, usually ang interval niyan, no true zero point. Example, yung temperature in Celsius, no? Or Fahrenheit, 'di ba? Okay. Ano pa, yung ratio, equal interval yan, representing equal differences. Di ba? May ratio and proportion tayo tinatawag. Okay. Usually countable. Countable ang, measurable pala, ang continuous. Pag countable, yun yung tinatawag natin na discrete. Tandaan nyo ang discrete. Kung i-compare ko yung dalawa, no? We can now continue na rin siguro to. Compare na natin dalawa. Mahalaga kasi, baka gawa, ito wala to sa PowerPoint, ah. Anong pagkakaiba ng ito yung feature. Lalo na sa mga no, non-engineering course. Mahalaga sa atin na alam natin yung ano bang ibig sabihin, no? Nung discrete data and continuous. So, tingnan natin, no? Ito, wala to sa PowerPoint, kaya pwede nyo siyang kopyahin or although recorded naman ito. Okay. Una, nature. Ano ba ang nature ng discrete at ng continuous? One of the nature, countable ang discrete. Kasi nga, finite length. Infinite ang continuous, measurable ang tawag. Okay, ang values ito, pag sinabi nating values,
Specific, separate values. Separate values. Separate values. Ito pakikuha to guys kasi wala to sa mga ano, baka wala kayong makitang librong ganyan. Ito any value within a range. Yun ang value sa any value pero within the range. Kasi meron kang two specific points. Dapat any value doon. Pwedeng ito. O yan yung masasabi natin na yan ay continuous. Any value within a range. Pag sinabing range, highest to lowest. Di ba? Okay. Ano yung intermediate values? Yung intermediate values, meaningful dito yon. Kumbaga, yung mga intermediate values, ito, not meaningful. Hindi masyado sa discrete importante. Yung tinatawag natin intermediate values. Kasi ang mahalaga lang sa kanya, ang mahalaga dito sa continuous, yung intermediate value, no? Yung mga gitna. Kasi may range ka eh. Okay. Ito specific yan. Ano pa ba? Example, sa magitan example nito. Number of students. Finite eh. Countable. Di ba? Dahil nabibilang, pwede. Basta nabibilang mo. Discrete data yon. Cars. Product sold. Kung nagbenta ka, no? Ano yung example ng ano, ng, ito, continuous to. Height. Measurable dapat. Height. Pag ang isang parameter measurable, weight, that is a continuous data. Time, temperature. Pag nabibilang, that is discrete data. Kasi infinite yung kanyang value. No? Okay, ano pa ba yung mga ano? Graphical representation. Okay, kapag naman ire-represent mo to, usually by bar graphs, pie charts, discrete data yon. Kasi nga countable, di ba? So dahil yan ay nabibilang, specific, yan ay ano, yan ay discrete. Ito naman yung mga histogram continuous, histogram, line graph. Kasi merong 2 points yun eh. Tapos nasa gitna lang or something na in between lang, no? In between, within the range. Kaya histogram, line graph, ano pa ba? Scatter plots. Okay, yan ay mga example lang graphical representation. So therefore, dyan, no? Kapag halimbawa, gumamit kayo ng test, no? Ah, pag tayo magkukuha ng appropriate statistical test, halimbawa, categorical, height, weight, continuous data yon, no? Continuous data yon. Ang ginagamit diyan mga t-test ano ba? Example lang yun ng mga test ha. Okay. Alam mo, ito yung mga example of test. Statistical test. Although, i-discuss pa natin to. Ano yung mga statistical test or treatment na pwede natin gamitin pag continuous? Halimbawa, yung t-test and ANOVA, analysis of variance. Yun yung gagamitin natin. Kung ang data mo ay measurable, no? Or continuous. Now, ang discrete naman, kung di ako nagkakamali, chi-square ginagamit yan. Ano to yung mga nabibilang to eh. Chi-square test. Yan yung ginagamit, no? Okay, tandaan nyo, ang continuous, kinakailangan mo ng precision and rounding, no? Sa ano naman, hindi naman kailangan sa discrete, no? Ano pa ba yung mga importante dyan na hindi ko na isama?
Okay? So anyway, in summary, makikita natin, yan yung, pag sinabing can be measurable, continuous. Kapag can be counted, discrete. Di ba? It takes on separate values. Okay, so yung ano naman, yung continuous, it can take on any value within a range. And napaka-essential niya sa data analysis. At kapag mag-interpret, kasi iba hindi alam to. Nag-survey, nag-gather ng data. Pero hindi niya alam kung anong klaseng data yung kanyang ginagather. Yan ba measurable? Yan ba ay countable? Or count, di ba? So, mahalaga kasi na malaman mo. Ngayon, ang susunod na mga madidiscuss ko dyan, yung independent, saka yung dependent. No? Kung makikita dito sa definition. Sige, paki-picture na bago tayo mag-ano. Ah, ah, bago tayo magtuloy sa susunod na discussion, yung independent saka yung dependent variable, no? Sige, wait lang, i-clear ko na ito ah. Okay. O, to, alam na natin to. Ayan. Okay. So, ngayon guys, no? Pag sinabing independent, yan ay, kumbaga sa ano, merong factor that is changed or controlled by the researcher. Pag yun yung tinatawag na independent. Parang ganito yun eh. Meron akong ano, namamanipulate ko. Oo. Manipulated. Din ng isang ano yun, can be altered. Isang term ng independent variable, manipulated. Ang ano yan, no? It is a factor that is changed. That is changed, manipulated, altered by the researcher. Okay. So, yun yung independent variable. Paano? Pwede mong increase yung data o yung magnitude, pwedeng ma-decrease. Usually sa mga experimental, ginagawa yan. Pag nag-experiment ka, minsan dinadagdagan mo yung magnitude para makita mo ano mangyari sa output. So nagkakaroon ng manipulation because the researcher directly controls the values or level. Ano bang saan ba ano yan? Kumbaga ito, ang independent variable, yan ay manipulated, no? Ah, predictor, pag sinabing predictor, ginagamit to predict or explain the changes in the dependent variable. Kaya tinatawag yan ng manipulated variable. Yan yung mga tawagan, no? Pag sinabing independent variable or manipulated variable, no? Yan yung ibig sabihin. So halimbawa, anong example ito? Example ito guys is yung amount o halimbawa, amount of fertilizer. Okay, kapag ito ay sa isang experiment, pag binigay mo sa plants, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan ng researcher yung how much fertilizer each plant receives. So nagkakaroon ka lang ngayon ng manual control, no? Halimbawa, dosage ng medicine or no, yung dosage na ipagagamot sa iyo. May mga different dosages. Hours of study, yung number of hours na nag-aaral ka. Halimbawa, hours of study before the L exam. Pwede yung si researcher, he might assign different study times to groups. Pwedeng types of teaching method. Halimbawa, online, saka mo sa tututo. Online or face-to-face. Types of teaching method. No? Dependent variable. Ito, dependent, ano ba yung ano? Dependent variable. Okay, pag sinabing dependent variable naman, so dito na tayo, no? Okay, pakiyar nyo na. Sige, next example naman.
Okay, so i-ano ko na to. I think pwede na ata. Sige, next slide. Ayan, dito na tayo sa dependent variable. Ano naman yung dependent variable? Sabi that is observed upon application. Okay, ito yung measured or observed by the researcher. Nag-conduct siya ng experiment. Yung na-measured or yung na-observe by the researcher, it is known as the dependent variable. Yung na-manipulate, na-adjust, na-control is independent variable. Kumbaga, ang definition nito, yung variable that has been observed, has been measured, and expected to change as a result of the manipulation, no, of the independent variable. So ito na yung effect in an experiment. Kapag na-measure mo na yon, ang tawag ng dependent variable. Halimbawa, binago mo yung magnitude nung certain value. Tapos, in-experiment mo. Ngayon, from the researcher's view, nagkakaroon siya kayo ng measurement or observation. Now, yung measurement na yon o na-observe ngayon ni researcher is called dependent variable. Ito yung tinatawag na presumed effect. Kumbaga, ito yung mga response to changes in the independent variable. So, kumbaga, yung role nito, ang role kasi nung isa, cost. Kumbaga, sa independent, yung cost. Ito yung tinatawag na effect. Ano yung cost? May binago ka kasi sa variable. O, ano yung effect? Ito yung naging resulta. Okay, yun yung ibig sabihin yan. Kaya tinatawag na cause and effect, no? Kumbaga, yan yung yan yung cost sa isang experiment. It is the presumed cost in the cause and effect relationship. Yung isa yung effect. Okay, so sana naintindihan yan, no? Naintindihan yung kumbaga characteristic yan na may measured, alam mo yung outcome, yan yung response. Okay? Halimbawa, example ito, no? Plant growth. O dahil alam mo na yung growth niya, alam mo na yung measurement niya in height or weight, in-expect mo siya to change based on the fertilizer amount. O yan yung example niya. Ano pa? Blood pressure. Yung patient's blood pressure. Check mo ngayon kung ano yung effect ng drugs na ininom. Halimbawa, uminom ka ng pang high blood. Bumaba kaya yung dependent variable yan. Exam scores, dahil nag-aral ka, anong impact ng different study? Pumasa ka ba? Student performance, di ba? I-assess mo yung effectiveness ng teaching method, epektibo pa. So yan, example ng dependent variable. So dito, kung titignan mo yung relationship, may tinatawag tayo na cause and effect. O tandaan nyo to, yung tinatawag na cause and effect. Pag sinabing cause, ito yung independent. Dito ka nagkaroon ng manipulation. Manipulation. Pag sinabing effect, ito yung dependent. Ito na yung tinatawag na, kumbaga, ito yung result. Ito yung result. Based doon sa experiment, 'di ba? Kumbaga, independent variable is the cause, the dependent variable is the effect. Ito manipulation. Ito measurement. Ito na kasi na measured mo. Yan yung relationship nitong dalawa, no? Measurement, ito manipulation, no? Okay, tandaan nyo sa influence sa mga decision making, pag nagbago ka sa independent variable, pwedeng change, no? Mag-cause ng change sa dependent variable. So nakadepend yung dependent variable doon sa independent variable, no? Halimbawa, no? Example lang to, no? Bigyan ko kayo ng isang example. I-ano ko lang to. Halimbawa sa isang experiment. Halimbawa, eating breakfast. Ako kasi
Totoo ba ito? Does eating breakfast improve academic performance? O kumari, research yan. O isang research yan no, sa education. Or kahit kayo, pwede nyo gawin. Nakaka-improve ba kung ikaw ba ay kumain ng almusal? Hindi ka babagsak. O pag hindi ka kumain ng almusal, babagsak ka. Okay, tingnan natin, no? I-classify natin dito yung tinatawag na independent saka dependent variable. Ano yung independent variable dito? Sige, i-ano natin, no? Independent variable. Ang independent variable natin dito, eating breakfast. Siyempre, kumakain ka ng breakfast. Okay. So, halimbawa, example lang to, no? Yung isang group, no? Kumakain ng breakfast. Halimbawa lang, kumakain sila ng breakfast. One group eats breakfast. Another does not. Okay, so may comparison. Yan yung factor ng pwede na natin, kumbaga si researcher, pwedeng makontrol, ma-vary, depende sa gusto niya. Ngayon, ano yung dependent variable dito? Okay, ito kasi, pag sinabing dependent variable, ito yung magiging effect. Let's say ang independent variable, academic performance. Ito kasi result, kumbaga sa ganito yan, no? Ang mangyayari, nasa eating breakfast daw yung para isa lang yan, no? Hindi ibig sabihin na sir, kakain na lang po ako lagi ng almusal. Para, isa lang ito. Oo. May epekto ba ang pag-eat ng breakfast? Pero hindi ko sinasabi na yan lang yon. Baka ang susunod, sasabihin niyo sa ibang teacher niyo, Ma'am, sir, bakit ako bumagsak? Kumain na ako ng marami. Sabi dun sa tinuro ni Sir Romero, pag kumain ka ng maraming breakfast, di ka na babagsak. So wala akong ganun sinasabi ha. Dito, pinapakita lang natin na yung relationship ng independent sa dependent variable. Dito, sa example dyan, sa tanong, sa statement na yan, o sa question na yan, ang independent variable dyan, yung eating breakfast. Ngayon, ano yung possible result? Academic performance. Okay, paano mo ma-measure to? Ito kasi guys, may measure mo to by test. Pag nag-test ka, hindi mo naman pwedeng ma-measure to by sa itsura niya. Pag sinabi bang pogi, sure na yon. Pag sinabing maganda, pag sinabing payat, pag sinabing hindi gaanong kapayat, eh, di ba? Hindi naman measure doon. Paano? By test. Mag-exam. So, yun yung magiging measurement. Ngayon ang tanong sa research, anong effect ng breakfast? Meron kayo naging epekto. Bakit hindi maganda score niya? Yun ang gagawin mong research. Di ba? Kaya dyan sa dyan sa scenario yan, yung academic performance is dependent no, on whether or not breakfast was eaten. So dito na makakapag-formulate actually sa research, makakapag-formulate ka ng research question dyan. Ba, dito, nagsabi ka na dito. Ito yung mga paggawa ng research dito makakapag-formulate ka na. Tandaan nyo, dito, piniprepare ko kayo for research. Kaya meron tayong ganitong discussion. Kaya may mga subject tayo na parang ihahanda ko na kayo sa research. Formulate research question. Yun ang una. Tapos, magde-design kayo ng experiment mo. Anong klaseng experiment? Di ba? Based to sa isang tanong lang. Di ba? Tapos yung nakuha mo diyan, mag-a-analyze ka ng data. Ganyan ang pag-research. Oo, di ba? Tapos kapag nag-analyze ka ng data, magkakaroon ka ng interpretation ng result. O, mag-interpret ka na. Mag-draw ka ng valid conclusion. O, yan, ganyan ang research. As a simple as a one sentence or a one question, nakakapagawa ka ng research. Kaya, hindi tayo mauubusan ng research. Bakit? Lahat tayo may mga katanungan sa palipaligid. Lahat ng nakikita na experience mo, may katanungan. Ang tanong, hinahayaan mo na lang ba yon na yung katanungan yun ay hindi masagot? What if uh,
binigyan ka ng Diyos ng karunungan, what if use that knowledge, no, to seek no more knowledge, to answer questions na hindi tayo mag-rely sa chismis or dahil sa sinabi ng best friend mo o dahil yun yung trend sa social media. Why not discover it by ourselves? You need to be, kumbaga, God given us no the opportunity to learn, no, hindi, kumbaga, bakit natin iaasa sa iba? Kaya nga tayo nag-aaral, kaya nga tayo nag, nag, nag binigyan ng pagkakataon makapag-aral, eh, not to listen lang. We need to investigate by ourselves and try to seek the answer. Pero the answer must be supported by facts and data. O, di ba? So, yun yung ibig sabihin, gusto kong maging parang thinking capability nyo. No? Okay? So, I think pwede ko lang inito, no? I-clear ko na ito. Okay? So, number of hours spent. So, yan. So, ibig sabihin yan, no? Sa example na yan, ano dyan yung independent? Sabi, the number of hours spent in studying and test course, which is the independent variable and dependent variable. So, dito, malalaman natin, no? Paano natin malalaman? Kung saan dyan ang independent sa dependent based doon sa ating naging unang state o unang statement dyan, no? Pag sinabing independent, yun yung yun yung cost. Okay. Ano ba dyan yung maninipulate, no? Okay, no? So pag sinabing yung independent natin dyan, yung number of hours spent studying, ito yung independent variable. Independent variable. Okay. So, malalaman na natin alin dyan. Kasi ito yung mga natin, assessment natin, ganito. Sasabihin nyo, alin dyan ang independent variable, alin dyan yung tinatawag nating dependent. Kasi yan ay pwedeng makontrol. Para natin nasabing independent to, can be manipulated, can be controlled. Di ba? Pwede mo makontrol, pwede mo mamanipulate. Example, yung student gusto mag-study ng 2 oras, i-compare mo 2 hours versus 5 hours. O, alin dyan na mas effective? Di ba? Merong tao na ilang oras lang okay na, no? Pero ako, I suggest, in my personal own opinion, hindi maganda yung tuloy-tuloy. Ako, for me lang, no? Mas maganda yung medyo may pahinga ka ng konti. Tapos kapag medyo relax-relax ka, saka ka mag-aral, no? Okay, ano naman yung dependent? Yung resulta. Ito kasi yung cost, yung independent. Ito naman yung tinatawag na dependent. Ito yung tinatawag natin na dependent variable or the effect. Okay, yan yung pinaka-effect. Okay? So, yan kasi yung outcome. Pero depende yan sa exam. Okay. Hindi naman ibig sabihin na pag mahaba tulog mo, papasa ka agad sa score. Ay, paano mo measure yan? Two examination. No? So, pwede mong mamanipulate yung number of hours at ngayon magbabari yun, yung resulta. Depende doon sa ginawa mong independent variable. No? So, pwede maging research yan. Alin na mas effective? Yung nag-aral ka lang ng 3 hours o yung 6 hours a day? Pwede bagong research yan. O, di ba? May question ulit. May research ka na agad. Based doon sa tanong pala. No? So, yan yung ibig sabihin ng independent saka independent variable. O, controlled ang independent. Manipulated. No, extraneous variable would have minimal effect to the result of the meron ng ganon, yung minimal lang yung effect. Oo, hindi masyadong nagbago. Okay, scales of measurement. O, tapusin na natin to. Matinatawag na nominal. Ito yung assigning numerical to
categorical. May tinatawag na ordinal. Ito yung assigning rank to the levels of data. We have interval. Ito yung, mamaya ibigay ko yung examples ito, no? Yung scales of measurement. No? Okay? Para matakil natin mabuti. Kasi iyan yung mga importanteng topic natin. No? Yung tinatawag na scales of measurement. Okay? Ano pa ba? Mamaya discuss natin isa-isa. Ratio. Okay, so yan, discuss natin, no? Scales of measurement. Itusuot ko lang kasi wala doon sa PowerPoint. Scales of measurement. Okay. So, it depends how variables are categorized. Tandaan nyo, define how variables are categorized. Ano pa? Ordered and measured. Kaya meron tayong mga types of kumbaga meron tayong una may nominal scale. Ito ko po na nominal. Ano ba yung nominal? Okay, pag sinabing nominal scale, pwede mong makategorize yung data distinct non-numeric label, no? Example ito, no? Gender. Pwedeng male, female, may tinatawag pa rin na yung non-binary. Ewan ko kung ano mo kung familiar kayo dyan, no? LGBTQ, may ganun meron na rin ngayon, no? Na gender. O religion, di ba? Yan ang religion, eh. Maraming klase ng religion. Categorical to, no? Christian, pwedeng Muslim or Islam, pwedeng Hindu, etc. Okay, ano pa? Types of jobs sa categorize. So, pwedeng siya, pwedeng distinct, can be distinct, non-numeric labels. Yun yung pinaka palatandaan ng nominal, no? Yan yung category niya, no? With no inherent order. Kumbaga sa no numerical, no hierarchical value. Tandaan niyo yun, ha? No order, no hierarchical. Walang pagkakasunod-sunod. Halimbawa, hierarchical, o, di ba? Diyan sa mga binanggit natin, walang mga pagkakasunod-sunod. Ginagamit lang to classification. Ginagamit lang nominal for classification. Type of jobs, di ba? Marami. Okay. So, ano yung ginagamit na statistical operation dito? Kasi dito, pag gumamit na tayo ng stat, kapag gagamit ka ng nominal scale, usually, ang ginagamit natin dito sa descriptive type of data, gumagamit tayo ng mode. Alam ba ibig sabihin ng mode? Ito yung most frequent category. Okay, magbigay na akong konting example, ha. Although wala pa tayong mathematical talaga, siguro pag on-site discussion na lang. Example, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 5. Okay, dyan sa dataset na yan, ano yung most frequent? Di ba yung 3? Kasi nag-appear siya 3 times. So, ang mode mo dito is 3. Kasi ito yung most frequent. So, that is an example of pwede mong gamitin yung nominal scale. Halimbawa, sa dataset na yan, ilan ang nagsabi na siya ay Christian? Ilan ang nagsabi na siya ay engineer or teacher? O, di ba nakakategorize? So, dyan mo magagamit yung mode na tinatawag. Chi-square, pwede rin dyan.
late sa mga susunod ko, ipapaliwanag ko, no? Pag nagkaroon tayo ng statistical treatment, yung chi-square test, ginagamit din dyan as a nominal, no? Ay, basta pag nominal, regardless of the order. Regardless of the order. Okay? Sige, i-clear ko na ito. Pakiano lang, wala to sa PowerPoint. Okay, pangalawa yung tinatawag natin na, ano isa? Ordinal scale, nominal saka ordinal. Okay, pag sinabi nating ordinal, ordered group, sabihin may kinalaman yung pagkakasunod-sunod. But the difference between categories are not quantifiable. Not quantifiable. Okay, ano ba mga example niyan? Halimbawa, pwedeng ordered but not quantifiable. Example niyan yung educational attainment. Yung kaninang binigay ko. Bakit sa educational attainment, pwedeng high school, pwedeng PhD, masters, pwedeng ordered. Mag-aral ka muna kinder, but elementary, pero not quantifiable. O customer satisfaction, pwede mong i-rank. Number 5 is the highest. Pwedeng ordered. Sino yung pinaka-satisfied? Number 1. O yung pain severity, gaano kasakit? O magsasagot ka ng survey. O that is an ordinal scale. Pwedeng mild, moderate, severe. 'Di ba? So, 'yun yung mga ibig sabihin ng ordinal scale. Na ordered siya, meron siyang interval between ranks, no? Kumbaga parang ano 'yun eh. Categorize siya as ordered group, but differences between categories are not quantifiable. Oh, 'yun ang ibig sabihin nito. Okay? So, yan yung ordinal scale na tinatawag. So, saan mo siya ginagamit? Yung kanyang statistical operation. Okay, mahalaga to, no? Sa pag ginagamit ng ordered, median. Alam mo yung median sa central tendency, 'di ba? Sa central tendency of measurement, yan yung yung tinatawag na middlemost. Halimbawa, ito example lang to sa dataset na in-arrange mo from descending to ascending. Okay, yung pinaka median ay ito. Kapag odd number, kapag even naman, usually i-add mo yung middlemost. Halimbawa, 1, 2, 2, 3, 4, and 5. Then ito ay 6. Ang total number mo is 6. So, i-add mo yung third sa fourth. I-add mo yan. So, 3 plus 2 divided by 2, 2.5. So, ito yung kanyang median. Yan yung tinatawag na middlemost. Pagdating sa statistical operation, ginagamit dito sa percentile. Okay, madidiscuss din natin yan, no? Yung percentile. Okay, at mga non-parametric test, ginagamit pa yan, no? Okay, yan yung ordinal, no? Ano pa ba yung iba? Interval scale, yan, interval. Pag sinabi nating interval, ano ba ibig sabihin ng interval? Ito yung ito yung numerical data where differences between values are meaningful. Example niyan guys, no? Degrees Celsius and degrees Fahrenheit. Meron siyang equal interval between measurement. Zero does not indicate, tandaan nyo, zero does not indicate absence of the quantity. Kaya binigay ko yung temperature. Halimbawa, yung 0 degrees Celsius, di ba malamig pa rin yun?
Kaya kami negative 1, di ba? IQ score may zero. Ibig sabihin na, no, walang quantity na IQ o IQ score. Yan ang mga example yun. Years in the calendar. Merong AD. Hindi ibig sabihin nag-zero ka, eh wala na. No? Ginagamit yan sa ano sa statistics ha. Ginagamit yan sa mean, yung average, standard deviation. Ano pa ba ginagamit to? Sa mga t-test, ano ba? Okay, correlation, regression, ginagamit din yan, no? Anyway, marami pa, no, na pwede natin gamitin. Pero ito yung mga basic, no? Ituloy-tuloy ko lang, no? Yan yung mga basic na dapat nating maintindihan. So, ayan, no? Kagaya niyan, nominal data. Pag sinabi nominal, commonly categorized assigned to numbers. Di ba? O, ito yung sinasabi ko kanina. Pag nominal, yun yung mga gender, religion, civil status, color preference. Pag ordinal, ito yung ordered, no? Example ito yung educational attainment, customer satisfaction, no? Okay, so yun guys, no, makikita natin yung interval data naman o interval scale. Ito naman yung halimbawa nga yung temperature. Hindi ibig sabihin na 0 degrees Celsius, zero absence na. Although the value is constant. Okay, addition subtraction applicable but not for multiplication and division. Magagawa mo lang siya in the difference between intervals. 0 point is arbitrary. Ibig sabihin, non-absence of that does not indicate walang quantity. Ay, ano, yung mga ibig ko example kanina. Yung 00, yung 12 o'clock ng ating gabi. Di ba? Hindi ibig sabihin may zero, absence na. Yung ratio data naman, include na rin natin to, no? Meron di pa pala dito. Pag sinabing ratio scale o ratio data, meron ka numerical data with equal interval at a true 0 point. Yan ang ibig sabihin niyan. Example niyan yung, anong example ito? Yung weight. Alam ba, example pag sinabing 0 kilogram, wala ka talagang weight. Absence talaga ng quantity. Unlike 0 degrees Celsius, na temperature meron. So yan, ratio data yan. No? Pag sinabing twice as much, ratio din yon, no? Ano pa? Height, income. Okay, so ginagamit to sa mga yung mga geometric mean. Anyway, yan yung mga example ng rational data, no? Para maintindihan. Okay, next. Almost all basic mathematical operations can be performed this type. Yes. There is a non-arbitrary. Yung kaya lang sabi ko, 0 kilogram, di ba? Meron naman, pag 0 kilogram, wala ka talagang weight. 0 meters, wala talaga, no? Ano yung mga example yun? Length, mass, angles, except temperature. Di ba? Sampling is the process. Ito na guys, no? Ah, ibang i-stop ko lang ito. Patapos ito, bali tatlong tatlong lesson.